Lahat po ay magsabi na Amen. So, ang Panginoong Jesus napakasimple magturo o mangaral. Dinadaan niya sa istorya. Upang sa ganoon ay madali natin maunawaan. No? Kaya nga ang Diyos o Panginoong Jesucristo, kung siya ay maghahayag ng mga parabola, talhana o isang kwento, related, connected sa pang-araw-araw na ating buhay. Istorya na isang mayaman na napakayaman na nagtatagumpay at sa kanyang pagtatagumpay wala nang paglagyan ng kanyang kayamanan, hindi na magkasya sa kanyang yung lugar ng kanyang imbakan ng kanyang kayamanan, ngunit naghahanap pa siya na siya ay patuloy pang yumaman. Talaga ito naman walang masama doon, pero ang mahalaga po ay alam natin yung totoong kayamanan. Sapagkat ang kayamanan na sa mundo ay nabubulok. Ang kayamanan dito sa lupang ito, ang lahat ng bagay ay nawawala. Hindi lang nabubulok, hindi nawawala. Kaya sabi ng Panginoon, hangal! Sino yung hangal? Siya. Ibig sabihin, hindi niya nakikita yung mga darating pang panahon. Ang nakikita na lamang niya yung pangkasalukuyan. Sapagkat tayong mga tao, hindi naman talaga natin nakikita yung darating. Pero bilang Diyos, Jesus, sa katawang tao, nakikita niya ang hindi lang yung pagkasalukuyan, kundi yung pag-inaharap. Kaya sabi niya, hangal, ngayon din, babalihan ka ng buhay. Sino nakakaalam na ang buhay mo tatagal hanggang ilang taon? Wala, di po ba? Walang nakakaalam yan. At meron na, hindi pa nga kapapanganak pa lang, isang kuha pa lang, patay na eh. No? Sa tiyan pa lang, namatay na. Kagaya yung sa ating manulang, paglabas ng anak ng first baby nila, walang buhay. At pero meron naman bukas, meron buhay, na hindi mo rin naman alam kung anong direksyon nito. Maaring maiksi, maaring mahaba. No? At makikita natin, yung mga iba ay bata-bata pa, nababawian na ng buhay. Yung iba naman ay matanda na, hanggang ngayon hindi pa. Araw-gabi sa buong mundo, alam natin ang mga kaganapan. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa Mateo, pag-post mo yung Tagalog nito sa Matthew 6:19-21. Yan, basahin din natin. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninig ng insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninig ng insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang Diyos sa iyong puso. Sabihin, wala namang masamang ikaw ay magkaroon ng kayamanan dito, pero huwag natin kalimutan yung tunay na kayamanan natin. Kaya kung bakit yung tinawag na hangal, ikaw ay nagtatamasa, mayaman sa ibabaw ng lupa, ngunit dukha sa kaharian ng Diyos. Ay huwag natin hayaan na ang kaaway ay mamayani. Kasi yan ang kanyang layunin. Sa Juan 10:10, pag sabi niya, sapagkat ang magnanakaw ay dumating upang pumatay, magdakaw at mangwasak. Ngunit ang Panginoon Jesus naman ay dumating upang ikaw at ako ay bigay ng buhay na kusiya-siya. Buhay na masagana at buhay na nag-uumapaw. Ano ang gusto mo? Buhay na nag-uumapaw? O buhay na pansamantala? Buhay na nag-uumapaw. Paano mangyayari yun? Sa akin yung binasa natin, huwag mag-impok dito sa mundo ibabaw. Sapagkat ang kayamanan na nasa lupa ay mabubulot, kinakalawang at mawawala. Kaya napakahalaga mga kapatid, nag-iimpok tayo ng ating kayamanan. Kung sinabi kayamanan sa kaharian ng Diyos, hindi ito yung material.
Hindi ito yung physical. Ito ay spiritual. Spiritual na kung saan ay mabubuhay ka, kahit na ikaw ay mahirap, kahit na ikaw ay mayaman, ikaw ay nagtatamasa ng kasaganaan. Parang hindi kayo naniniwala doon. Kasi ang kasaganaan kasi ng mundo, pag meron. Naalala ko nung kami, yung mga bata pa, na usapan nun. Kamusta ka? Paluto mo kami, no? Di ba? At natawa si Reverend Gabi. Oo, ganun ang usapan eh. Pagka wala, alaws eh. Alaws. Kung baka wala, alaws ka. Malungkot. Pero meron o wala, lalo kung meron ka, pero ikaw ay mayaman sa kaharian ng Diyos, iyon ang kasiya-siya. Amen? Amen. Kaya huwag natin ugaliin na ang ating kasiyahan ay nakasalalay lang sa mga bagay na pansamantala. Ang tunay na kasiyahan ay hindi mo nakikita, ang tunay na kasiyahan hindi mo nakikita, pero merong katibayan ayon sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang kayamanan doon sa kaharian ng Diyos, ano sabi? Hindi nagugulok, hindi kinakalawang. Di ba? Ano ba yung kayamanan na ito? Kapag nasa lupa ka, o kapayapaan, ano pa? Kagalakan, katwiran, Roma 14:17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa inumin at pagkain, kundi ito ay sa kapayapaan. Mabibili ba yung kapayapaan? Di ba? Hindi pwede bili ng kapayapaan. Maraming mga milyonaryo, walang kapayapaan. Alam niyo na ilalagay sa kaguluhan sa atin dito. Di ba? Marahil mayayaman sila, pero hindi sila nakakatulong. Walang kapayapaan. Maaaring may kagalakan dahil sa kanilang yaman. Pero yung yaman na yan ay pansamantala. At bibihira yung tunay na dukha sa lupa, pero mayaman sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. Gusto mo bang ikaw ay kalugdan ng daigdig na ito? Sa mga bagay na meron ka, malapit ang tao sa iyo dahil meron ka. Pero pag nawabi nga na iba, ang tunay na kaibigan, ay hindi lamang dahil sa meron ka, makikilala mo ang tunay na kaibigan pag ikaw ay wala. Pero sa Panginoon, meron o wala ka, bukas ang kaharian ng Diyos upang ikaw at ako ay magtamasa ng tunay na yaman. Kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang salapi, halata. Kagalakan na nagbumula sa Diyos, for the joy of the Lord is our strength. Amen. Amen. And we are being righteous before the eyes of God. Binabanal tayo ng Panginoon. Yun yung mga kayamanan ng ating daigdig. Kaya nga sabi doon, bakit tinawag dyan hanga? Yung mayaman na negosyante, sabi natin negosyante, sabi rin sa Matthew 16:26, for what profit is it to a man if he gains the whole world? Sa iyo na lahat ang mundo, sa iyo na lahat ang kayamanan sa mundo nito. Ngunit, mawawala naman ang iyong kaluluwa. What it shall profit a man if he gains the whole world but lose his own soul? Hallelujah. Bakit ito yung pinapahagi ko ngayon? Bakit ako nagdadrive? Alam naman natin ang mga sakuna, balita dito, balita ko. Walang nakakabatid ng bukas. Even ngayon, walang nakakabatid. Siguro, ito na itong istorya na ito, kailan lang, June 12 na ito nangyari, yung aeroplano, Air India. Di ba? Sino magsasabi nung 200 na higit na tao, right there, bang, patay. Marahil, masasaya yun. At, parang na-imagine ko kasi po ako, traveler po ako eh. Alas sa buwan-buwan, nilipad po ako. Itong next Friday, nasa Vietnam naman po ako. 1 week. So every time ako lilipad, isa lang na sinasabi ko, Lord, bahala ka. Bahala ka na. Hindi ko alam kung anong darating pa bago doon. Eh, yung aeroplano, pero mo, minutes, seconds pa lang daw nag-take off eh. Pero ano nangyari? Biglang sumama. Ang daming istorya, siguro nabasa nyo na yan, no? Yung lahat namatay yung 200 na higit, pero may isa ng buhay. Yung isa naman, sasakay na lang, hindi naman nakasakay dahil na-late siya.
May kanya-kanyang oras eh. Oo, may kanya-kanyang panahon eh. Kaya nga sabi sa Ecclesiastes 3:1, ang sabi doon, for everything there is a season. Merong kanya-kanyang panahon. Hindi ko alam kailan panahon mo, hindi ko alam kailan panahon ko. But one thing is for sure, one day mawawala tayo. Regardless kung anong kadahilanan. Yung iba, alam natin, nawala tayo, may sakit. Yung iba, namatay o binawian ng buhay dahil may tanim ng buhay. Pero kung hindi pa kalooban ng Diyos, sapagkat may plano pa ang Diyos, kagaya ni Reverend Daddy. Di ba? Siguro nung narinig ninyo yung stage 4, yung chemo. Siyempre, natural yung isip natin. Wala na lang talagang kailangan. And the good news is that we are serving a miracle working God. Amen? Kaya nga kung tunay tayong Kristiyano, mga kapatid, yung mga nangyayari sa kapaligiran natin, paalala pangkiliti. Kung tayo basta lang ng load, binasa, kawawan naman. Hindi, nangungusap ang Panginoon sa inyo. Nangungusap. Biro mo yun? Masasaya pa. Diba? May mga selfie na pinakikita, lalo na yung mga batang-batang crew. Diba? Ang gaganda, bata. Pero who would know that flight will be their destiny? Question. Sana yung lahat ng nandoon kilala ang Panginoong Jesus. Sana yung nandoon tumanggap sa Panginoong Jesus. Yun lang naman talaga what is matter Kaya sabi ng Panginoong Jesus, what it shall profit a man if you gain sa whole world? Sa iba lahat ang yaman. Ang kapalit naman yung kaluluwa. Sa araw, darating talaga yun. Hindi natin alam paano paraan. Paano? I wish kami magkasawa. Paanamin na nila sana. Kung kukunin tayo, no? Yung para bang natulog ka lang. Kaya mga gising. Wala na yung pahirapan pa, nagas. Pero sino nakakalam yan? Ang Diyos mo. Kaya ano sabi ng Panginoon? Kaya ang title natin dito ang paghahanda. Ang paghahanda. Ng ano? Ng buhay na walang hanggan. Kasi yung buhay dito sa lupa, temporary. Ang kailangan ay eternal. May eternity. Ang buhay kasi ng tao, halimbawa, ito lang ang haba ng buhay ng tao. Mula dito, at dito, sa lalay, ang focus ng tao sa iklim ng panahon ng kanyang buhay, dito niya ginubuhay. Nakalimutan niya yung napakahabang panahon pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Pero sabi ng Panginoon, ang hamon niya palagi gayon na lamang ang pagsinta at pag-ibig ng Diyos Ama na kung saan pinagkaloob niya kahit sa isang buktong niyang anak. Sino yan? Si Yesu Cristo. Na kung sino man ang manampalataya ay hindi mapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano gusto mo? Yung may buhay na pamasa ka, kachir. Yung hindi ka man nagtagumpay o pamasa ka man o hindi, pero meron mas mahabang buhay tinatawag. Ano ang ko rin sabihin? Ang buhay may isip. Ay sabihin mo, ako po 75 na itong September. Si Nanay Masing, hindi ko alam kung ilang taon na yan. So nakita yung mga ibang kaidara namin dito, sila nanay, sila lola, kung sino man dyan. Maaaring nandito pa kami, pero hanggang kailan? Isang araw mawala kami. Isang araw yung mga bata, mawala. Hindi mo alam. Diba? Dami siya ng Facebook. Lalaro lang, biglang tumawid. Boom, sa isaan. Sabi siguro yung mga ako nananalaman bago balis ang bahay, mag-drive, sa mga aeroplano. Siguro yung mga nasa India na yun. Ano mang reliyon sila, nanalaman yun. Masaya. Hindi nila ini-expect na yun ang pala yung siguro yung buhay nila. Ano kayo naramdaman nila? Palagay ko,
wala nang naramdaman yun, yung biglang boom! Patay ka agad eh. Eh, sagot eh. Pero isang isa naman, yung himala, parang dito lang nagasgas. Ang sabi niya, kwento niya, nagulat siya, nagkalat yung katawan sa kapaligid niya. Pagtayo niya, siya lang ang buhay. Eh, durog-durog siya ng aeroplano. Sabihin, hindi pa niya oras. Eh, yung mag-anak na pupunta sa, mag-anak yun, di ba? Mga, pupunta sa camp, parang retreat yata yun. Yung nasa handis nung, yung kanilang band, naging accordion, patay lahat. Pero may himala pa rin. Yung bata, sangkot, nabuhay, napasa niyo yun. Nakita niyo ba yun? Yung trahedya doon sa South Super Highway, dahil merong bus na mga pasahero, wala ng preno, nakatulog yata, sinalpok yung van, at nasa harap naman ng van, trailer. Kaya, lahat patay, mga kabataan. Mga kabataan yun. Can you imagine? Mga kabataan kasi bisa wala yung iniisip kundi saya, di ba? Kung sasaya yun, hallelujah, pupunta tayo ng camp. Pupunta tayo ng retreat. Pero hindi nila alam anong the way, kakatagpuin sila ni kamatayan. Pero ibig sabihin, kaya nga paghahanda Yun ang sinasabi ni Jesus doon sa mayaman. Aman. Okay yan, kinalalagyan mo, nananadya ka, pero huwag ka dyan mag-focus. Kasi ang tunay na paghahanda, hindi dito sa lupa, yung lupa ng kayamanan, hindi kayamanan doon sa kanyang kaharian, na hindi kayang tupukin ng apoy, hindi kayang nakawin, hindi kayang mabulok. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay walang iba, kundi ang kapayapaan, ang kagalakan, ang katwiran, at ang makakasama mo maging manlilikha, ang Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu. Amen? Hallelujah! Kaya nga yun ang I believe, siguro, bakit inalaw ng Panginoon niya? Sabi ko, pagkakalangin niya iba doon. Kasi I think, minsan, napakasakit ng paalala ng Diyos. I think paalala ng Diyos. Minsan kung walang gano'n, hindi tayo nanigising. Kung walang mga gano'n, tsaka pa lang na, siguro mga ilang linggo yan. Pray ka ng pray. Ilang linggo yan, minamuli-muli mo. Pero after a while, mawala na yan. Balik na naman sa mundo. Handa na naman yung magsasaya. Wala, hindi ko sasabi ko magsaya. Pero ibig sabihin ko, huwag tayong mawala sa landas. Sapagkat ay isa lamang ang daan patungo sa Kanya si Jesus. Isa lamang ang buhay. Walang iba kundi si Jesus. This is the only way, the only life, and the only one God who can save you and me. This is the way, the truth, and the life. Kaya if you have Jesus in your life, pinaalala ulit ng Panginoon, baka mamaya nawala si Jesus pansamantala Dahil nawala ka doon sa bisyo, nawala ka doon sa kalooban ng Diyos. Binawian ka ng buhay, yun ang nakakalong ko. Dito ko lang kasi nagkakakas ng simple. Hindi mo pinagahamaan yung mahabang na kung saan ay yun ang pinakamasarap na buhay ang makakapiling natin ang Panginoon. Amen? So, huwag po natin hayaan na ang kaaway ay iligaw tayo. Huwag tayong, kung kailan mayroong mga ganitong pagkakataon, tsaka lang tayo na iniisip. Alam niyo, sa buong mundo, napakagulo na yun. In fact, gera sa Israel, matagal na, pero ngayon, mayroong matinding gera. Alam niyo na rin yan. Yung Iran, yung mga Middle East bansa, nakaaway ng Iran. Di naman binabagsakan ng mga, ano yan, ano tawag doon, missiles. Building, syudad, ang daming tao doon. Bata, babae, matanda. Walang kinalaman ng ba? O yung nandun sa building, may mga namatay din, pero doon bumagsak ng aeroplano. Wala ka lang. O baka bilang lumindol naman ngayon, tayo, bumukan lupa dito. Di ba, may inaantay tayo, David 1
Pag daw ng 8 point something ang lindol, wasak ang Metro Manila. Handa ba tayo doon? Handa ka ba? If ever ngayon, ay kuhanin tayo ng Panginoon. Are you really prepared? Kaya paghahanda handa ka ba talaga, Lord? Ano man ang mangyari, Lord? Diyan ako sa kalian mo. Pag may mga ganong trahedya, may mga ganong mga pangyayari, I believe na mangusap ang Panginoon. Dito lalo na, kaya sabi nito, do not lay out for yourself treasures. Masaya naman tayo kung bawat isa sa inyo pinagpapala ng Panginoon pinansyal. Di ba? Pero wag lang tayo doon magkaroon ng kaligayahan. Bakos magkaroon tayo ng tunay na focus. O tunay na ano ba yung focus sa Tagalog? Mga guru? Focus yung talagang konsentrasyon. Ano ba? Nakatuon. Doon nakatuon. Meron ka mang yana, meron mang lahat ng bagay, meron ang focus mo o yung mindset mo, yan, mindset mo nakatuon doon sa mga bagay ng pagkaharian ng Diyos. Kaya kahit na meron ka, nag-enjoy ka, praise God, mas mag-enjoy ka dahil alam mo na meron ka pang buhay, masigit na meron ka dito sa lupa ng Panginoon. Kaya ngayon, meron mahirap, meron mayaman, dito, hindi pantay-pantay. Pero doon sa area ng Diyos, hindi susukatin kung sino ka Ang susukatin kung paano mo ginukol ang buhay mo sa lupa ng Baba, kung paano ginawang ang Diyos, hari ng iyong buhay, ang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba yun? Amen. Dapat yun po yung ating focus po natin sa ating buhay. Siguro, meron pa ako mga gustong sabihin sa inyo, pero ang mahalaga sa umagang ito, let us refocus. Ang sabihin, ating bigyan ng daan yung ating mga buhay kung paano tayo muling magkakaroon ng kasiguruhan. Bagamat meron kasiguruhan, walang iba kundi kay Kristo Jesus. Kasiguruhan na ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam. Kung sa oras na ito, ngayon din, hindi natin alam na, yung aeroplano na ganap, yung mga sakuna sa daan, no? Yung mga road rage na matatapang, o hindi niya alam, doon pala yung oras na yun, doon siya matatapos. Yung pagka lalabas ka lang dyan, andyan na yung tawag dito, andyan na yung open tayo sa anumang sakuna, meron. Kaya panalangin dito, panalangin doon. But the bottom line is, no matter what happened, I know and we know that no matter what happened to this life, we know that after the life here on earth, alam natin kung saan tayo papatungo. Amen ba yun? Alam natin, kaya nga yung mga ilan yung wake na pinuntahan nyo, ako din ganon. Yung mga ibang kasamahan ko na ngayon na-stroke. Yung mga ibang kasamahan ko na ngayon paralyzed. Hindi na makalakad, hindi na makapagsalita. Pero nandun yung meeting. Nandun yung saya. Bakit? Kasi alam nila, yung mga taong tunay na meron pa kasiguruhan sa Diyos, alam nila kung saan sila papatungo. Kaya nga sa Proverbs 3, 5, and 6, ang sabi, kaya patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. This is how we focus unto the Lord. Trusting in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Gagabayan ka ng Panginoon. Kung ang pagtitiwala mo ay ganap sa Panginoon na hindi nagmamaliw. At ang iyong pag-unawa sa lahat ng bagay, kung magkagayon, ang sabi ng Panginoon ay sasamahan kita sa bawat daraanan mo.
Ha? Bawat daraanan mo, kasama mo siya. Kaya ako, sabi ko nga, every time ko nagbibiyahe, as a missionary, hindi madali. Minsan, may mga lugar ako pinupuntahan ng delikado. Hindi ko alam kung pagpasok namin sa isang lugar, baka hindi na ako makalabas. You know? Pero dahil alam ko, ang Diyos ang kasama ko, at kung saan man ako abutin, sabi nga ng kaibigan ko missionary sa New Zealand, sabi ng asawa niya, sana ako nang lumalabas. Pastor, hindi, huwag mo na siyang ayahin kasi may tanda na yan. Eh, sabi ng asawa niya, naku, honey, paghanda ka na lang. Kung ako'y babalik dito, naman sa kabaho. Grabe, no? Grabe. Sabi ko, yung kanyang pananampalataya sa ating Diyos. By the way, umuwi na rin siya sa Panginoon. Alam niya, nakasama ko siya one time, nasa mission, naka-wheelchair. Talagang nakagano na siya. Kasi, kaya kung nakasama siya for the last time, yung pastor doon sa Laos na pinuntahan namin, ay napatay yung kanyang, napatay yung asawa. Yung pastor ay napatay. At ang naiiwan niya yung asawang babae sa 3 anak. At kung nalaman niya yung sabi niya, can we visit them? So kahit na siya ay mahina at naka-wheelchair, pinuntahan ko namin sa Laos, tinutulong sa wheelchair. Sa aeroplano, sinusubuhan ko, tinutulong dito yung pagkain. At tatasa ko sa itong tao nito. Hindi lang sa matanda na siya, sa kanyang katayuan, nandun pati yung passion, nandun pati yung sin niya. Puntahan yung asawa, na namatay yung asawang pastor, pinuntahan namin upang encourage palakasin. Pati yung 3 anak na sunod-sunod. After that, few months or year, ay umuwi na rin sa Panginoon. Pero bakit ko kinikwento ito? So makikita mo talaga ang tunay na lingkod o tunay na may relasyon sa Diyos. Ano? Siya yung inuuna. Sino naman nasabi sa Bible, Matthew 6:33, seek ye first, nahin mo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay na ito ay pagkakaloob sa atin. Ngayon, nasa Panginoon na siya at mapayapa siyang binawian ng buhay. And I believe, nag-i-enjoy siya ngayon at pinakikita ng Panginoon yung kanyang mga rewards. Yung kanyang mga ginawa. Pero kasi kung rewards meron pong kantimpala sa bawat Kristiyano, sa bawat lingkod ng Diyos na siyang bigay ng buhay sa ating Panginoon. Kaya bakit hindi tayo magkakaroon ng pagtitiwala sa Diyos? Kasi alam niyo lahat. Jeremiah 29:11 na sabi niya, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thought of peace and not of evil, to give you future and a hope. Alam ng Diyos, yung nasa isip ko ngayon, mga kapatid. Hindi ko alam, hindi ko nakikita yung bawat isip ng bawat tao. Nasaan ka ngayon sa oras na ito? Kung bawian ka ng buhay, kaya nasabi ko, kung bagsakan tayo rito ng bomba, o ito'y mahati, kung lumindong na, anytime, I believe ito ay isang paalala sa atin kung saan hindi tayo natataranta. Bagkos, anumang karahedya, anumang mga kaguluhan, isa lamang ang dapat natin gawin, tumakbo sa ating Panginoon. Di ba? Hindi kinakanta natin kanina, palampakan natin ang Diyos. Di ba? Anong kinakanta natin? Di nagbabago, di ba? Kaya doon tayo magtitiwala sa Diyos na hindi nagbabago. Sa Diyos na noon, ngayon, hanggang magpakailanman, siya pa rin ang ating Diyos. So, anong dapat natin gawin? Hindi lang nag-ahanda, kundi tayo ay namumuhay patuloy. Sabi mo, patuloy. Parang hindi kayo ayun mga patuloy. Sabi mo, patuloy. Patuloy! Ayan! Kasi, alam mo, ito talaga ang ano ng tao eh. Kinakailangan mo ng may maranasan para magising. Di ba? Pag may mga trahedya, parang lahat mabait din lang.
May mga gulo, may lindol, may bagyo. Pagkatapos ng bagyo, lahat siya parang matitino, mababait. Pero after that, babalik ulit sa dati. I believe inaalaw ng Panginoon ito for a reminder. Nire-remind tayo ng Panginoon. Namungusap ang Diyos sa pamagitan ng mga kaganapan upang ikaw at ako ay magkaroon ng tunay na paghahanda. Amen? So, ang paghahanda ay hindi lamang dito, kundi habang nasa lupa tayo, ay tinitingnan na natin ang ating paroroonan. Huwag tayong maghanda sa mga bagay na material, bagay na temporary, bagay na namumulog. Kundi ang paghandaan natin ay mga bagay na nasa kaharian ng Diyos. Ano ito? Yung mga espiritual na kalakasan sa pamagitan ng panalangin. No? Sabi sa 18:1 ng Lucas for all men has to pray. All men ought to pray. Kailangan, sabi doon, always. Kasi doon sa langit, wala tayong gagawin, hindi manalangin. Pangalawa, habang nasa lupa, nakahanda tayo upang magpuri sa Panginoon. Kanina, hindi tayo nagpupuri, trending ko lang. Paglabas ka na ng simbahan, nagpupuri ka sa iyong tahanan. Nagpupuri ka, maging sa paglalakad. Para kung sa ganun, bigla kang abutin ng kamatayan, kinuha ka na nagpupuri sa Kanya. Iba ka mamaya, abutin ka niya na parang kamatayan, nag-aaway-aaway pa kayo. O kaya, namin konti, ang dami mo pang hinanakit, bitter ka. Inabutan ka ng kamatayan. No? Yung paghahanda, ano yung pinaghahandaan dito? Hindi lamang yung kayamanan. Paghahanda yung espiritual, ano ito? Yung panalangin. Nagiging bahagi ng buhay ng pang-araw-araw. Ang salita ng Diyos na siyang lakas natin. For the Word of God is the foundation of every man's life. Yan yung pundasyon, salita ng Panginoon. At pangatlo ay worship. Pagpupuri sa Panginoon. Na kahit nasaan ka, may problema, may kabigatan, magpupuri sa Panginoon. Yun po yun. Kasi dito pa lang, pinaghahanda na yung mga bagay na yun. Kasi yun yung gagawin natin. Sa Revelation chapter 7 verse 9, sabi ni Juan, at nakita ko ang daming mga tao na hindi mo mabilang of different tribes, nations, and tongues worshiping God. Can you imagine? Nations sa harapan ng Diyos na pupuri sa Kanya. Hallelujah. Eh kung hindi ka doon, kung hindi ka sanay dito na nagpupuri, maninibago ka doon sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya dito pa lang sinasanay mo na magtaas ka ng kamay. Dito pa lang sinasanay mo na pumalakpak. Dito pa lang sinasanay mo na umawit sa Diyos. Sapagkat pagka dumating na ang ating panahon na tayo hahanap sa Diyos, wala tayong gagawin kung hindi magpuri, manalangin, magsaya sa kaharian ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, palagi natin naririnig, pag may nawala na, okay lang naman yun kasi ngayon ay nasa mabuti na siyang kalagayan. Siya ngayon ay nasa harapan na ng Panginoon na nagpupuri, nagpapasalamat. Totoo naman yun. Kaya nga, dito pa lang, mga kapatid, pag tayo mananambahan sa Diyos, excited ka. Kasi ito na yung preparasyon mo. Ito na yung paghahanda mo. Kaya meron simbahan, dito ka huhubugin. Kaya meron simbahan, dito ka palalagawin ng Panginoon sa paghahanda ng isang araw. Kapag natapos na yung maikling buhay natin, hahanap tayo sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, na merong kapayapaan, na merong karalakan, na merong katwiran sa Diyos.
At yun ay magaganap doon sa kaharian ng ating Diyos. Tumayo po tayo lahat sa ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat. Lord,